ngayon ay dadako po tayo sa ating gawain ng pagpapaliwanag o pagtuturo ng salita ng Panginoong Diyos dito sa ating Sunday School. Patuloy nating pinag-aaralan na may kapakumbabaan at katapatan ang kapahayagan ng pananampalataya ng mga Iglesyang Reform, lalo na nung before ng Reformation o nung panahon ng Reformasyon. Ating inaaral ay ang Belgic Confession of Faith na naisulat noong 1561 ni Gudo de Bres. At sa habag at awa ng Panginoong Diyos, tayo ngayon ay nasa Article 30 nitong confession na ito. Ating aaralin at ipapaliwanag itong Artikulo 30 ito na mayroong paksa na pamahalaan at mga pinuno ng Iglesia. Ngayon ay nagpo-focus tayo ngayon sa istruktura ng Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo o yung The New Testament Church na kung saan ay tinuro ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga apostol. At nais kong basahin itong Article 30 na may heading na pamahalaan at mga pinuno ng Iglesia. And I quote, "Sumasampalataya kami na ang tunay na iglesyang ito ay dapat pamahalaan sa pamamagitan ng mga patakarang espiritual na itinuro ng aming Panginoon sa kanyang salita. Alalang bagay, mayroong dapat na mga ministro o pastor na mga ngaral ng salita ng Diyos at mga ngasiwa ng mga sakramento. Gayon din, ng mga matatanda o elders at mga diakono o mga deacons and deaconess na kaisa ng mga pastor ay bubuo ng sanggunian ng iglesia o itinatawag na consistory o council. Upang sa pamamagitan ng mga ito ay maingatan ang tunay na pananampalataya at ang tunay na aral ay maipalaganap sa lahat ng dako. At upang disiplinahin o parusahan ang mga nagkakasala at masawata sila sa paraang espiritual, at upang ang mga dukha at namimighati ay mabigyan ng tulong at ginhawa ayon sa kanilang mga pangangailangan. Sa mga paraang ito, ang lahat ng mga bagay sa iglesia ay magagampanan ng maayos at marangal kapag ang mga matatapat na tao ay pinipili alinsunod sa alituntuning ibinigay ni San Pablo sa kanyang liham kay Timoteo. End quote. Mahalaga na maintindihan muna natin na ang church ng ating Panginoong Jesucristo o ang kanyang iglesia ay hindi pinamamahalaan ayon sa kagustuhan at pamamaraan o patakaran ng sino mang tao. Ang iglesia, ang church ng ating Panginoong Diyos ay dapat na pamahalaan ayon sa ating Panginoong Jesucristo. Dito sa Article 30 ay binigyan ng diin ni Gudo de Bres kung ano ang tunay na iglesia o the true church. Now, ang salitang church ay dapat nating maintindihan na tumutukoy
sa tinatawag na called out from darkness unto the marvelous light. Ibig sabihin, ang salitang iglesia ay galing sa salitang Griego na ekklesia, na ang kahulugan ay called out. Ano ibig sabihin ng called out? Based on Apostle Peter, in 1 Peter chapter 2, ay sinabi niya sa 1 Peter chapter 2 ang mga pangungusap na ganito. Now listen. Pakinggan niyo po. Sabi niya rito, pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at magpahayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So, ibig sabihin, ang church ay kalipunan ng mga taong pinili ng Panginoong Diyos Ama na tinubos ni Kristo at binorn again ng banal na Espiritu. Na ang isang Diyos sa tatlong personang ito ay involved sa plano at pag-execute ng kaligtasan ng isang taong namumuhay sa kadiliman o pagiging depraved o pagiging makasalanan tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. And this, itong kaliwanagang ito, yung tinatawag na kagilagilalas na kaliwanagan, it is referring to Jesus Christ Himself as the light of this world, and it give us glimpse na ang lahat ng naligtas ay bahagi ng church ng ating Panginoon. So dapat nating maintindihan na ang tinawag ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan ay gawa ng isang Diyos sa tatlong persona based on chapter 2 ng 1 Peter verse 9. Why? Because in 1 Peter chapter 1 verse 2 na tumutukoy sa gawa ng isang Diyos sa tatlong persona ang pagliligtas ng Panginoon sa kanyang iglesia, sa kanyang church, o sa individual na dinadala ng Diyos sa kanyang church. Ang sabi rito sa verse 2 ng chapter 1 ng 1 Peter, kayo'y hinirang ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mula't mula pa, upang pabanalin ng Espiritu Santo, maging masunurin kay Jesucristo, at maging malinis sa bisa ng kanyang pagkamatay. Now, listen. Maliwanag na ang iglesyang tunay, ang iglesyang totoo, ay naniniwala na ang Diyos ay isa, subalit nagpahayag sa tatlong persona. At ang church na ito ay mismong itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, not only in the New Testament, even from Old Testament, there is spiritual church ng ating Panginoong Diyos. At ito ay makikita natin sa spiritual Israel that time. Ngayon, in the book of Matthew chapter 16, pinakita ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pananalita para sa kanyang mga alagad, and especially kay Apostle Peter, ang mga pangungusap na ganito sa verse 18 ng chapter 16. Matthew chapter 16 verse 18, at sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. So this is the first time that Jesus has mentioned the word church. Because
prior to the preceding chapters of the book of Matthew, Jesus always mentioned the word kingdom of God. But here in chapter 16 ng book of Matthew, meron ng transition at sinabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Now, hindi nangangahulugang ito na itinayo niya ang kanyang iglesia dahil kay Apostol Peter. Katulad ng sinasabi ng Roman Catholic na si Apostol Peter ang kinasangkapan ng Panginoong Hesukristo to build his church, and that is wrong. Why? Because in verse 16, ang sabi rito, ay ganito. Sa verse 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Now, gusto nating bigyan ng emphasis dito because Apostle Peter is the leaders of the 12 disciples of Jesus Christ in that time. Sumagot si Peter. At ang sagot nga niya ay sabi niya sa verse 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Now, just imagine, mapakaliwanag, this is the concrete statement and confession of Apostle Peter kung sino si Jesus, kung sino ang Panginoong Jesus o ang Panginoong Hesukristo. Dahil ang context, noong time na yon, ay may iba't ibang perception o pananaw ang mga tao, especially ang mga Hudyo, patungkol kay Jesus. At makikita natin ito sa talatang 13 at sumunod na mga talata. Ang sabi ron, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad. At ang sabi ni Jesus, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? So tinatanong niya ngayon, ano yung pagkakilala at pananaw nila patungkol sa akin o kay Kristo? Yun yung gusto niyang itanong. Tinatanong niya ang kanyang mga alagad. Pag pinaraphrase natin, parang sinasabi niya, sino ako para sa mga tao sa mga lugar na ito? Kaya yung word niya na ginamit, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Tumutukoy yon kay Jesus na tinatanong niya ang kanyang mga alagad. At ang sagot ay nasa verse 40. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. So, ang ilan sinasabi, si John the Baptist daw si Jesus. Ano pa? Ang sabi naman ng iba, si Elias kayo. So, si Elias yung pagpananaw nila kung sino si Jesus. At may nagsasabi pang si Jeremiah kayo o isa sa mga propeta. Tinatanong ni Jesus ito at ito yung perception o pananaw ng mga Hudyo sa panahong niyang iyon sapagkat nakita nila yung mga signs and wonders na ginagawa ni Jesus Christ na hindi naman kayang gawin ng sino man tao. These signs and wonders is a divine signs and wonders. At makikita natin dito na even his teaching, as he taught his word, there is a power na mapapansin natin even in Matthew chapter 7, namangha ang mga religious leaders sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat nangangaral siya na mayroong kapangyarihan. So ngayon, tinanong niya ngayon ang kanyang mga alagad. At ang tanong niya ay maliwanag sa verse 15. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Yun na nga, sumagot sa verse 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak na Diyos na buhay. Now, pag pinag-aralan natin ang salitang Kristo o Christ, this is coming from the word Christus. Ang salitang Kristo ay tumutukoy ito sa tatlong
ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo na He is a great prophet, siya ang dakilang propeta, siya ang dakilang saserdote, at siya ang dakilang hari. And the word Christ means anointed one or pinahiran ng langis. And this is referring also sa pamamagitan nito na salitang Messiah o tagapagligtas. Now, just imagine, ang sagot nila ay ito. Sabi niya, kayo po ang Kristo. Kayo po ang Kristo. So, yung salitang Kristo, tagapagligtas, ang salitang Kristo, anointed one, ang salitang Kristo ay tumutukoy sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay dakilang propeta, na siya ay dakilang hari, at siya ay dakilang saserdote. It is referring to his office o sa kanyang gawain. At sinabi din ni Peter, ang anak ng Diyos na buhay. You are Son of God. Now, when we say Son of God, sometimes it is referring sa salitang bugtong na anak ng Diyos o begotten Son. Ang salitang begotten Son o bugtong na anak ng Diyos, this is coming from the word homogenes, na ang kahulugan ay one, homo, and genes is genes. Tumutukoy ang pagpapahayag ni Apostol Peter na si Kristo ay begotten Son, anak ng Diyos. Meron silang iisang katangian sa kanilang pagiging isang Diyos and yet different sa kanilang pagiging persona. Kaya yung salitang begotten Son ay tumutukoy sa pagiging iisa ni Jesus at ng Ama sa kanilang pagiging isang one God. At magkaiba sila sa kanilang persona. Ang Father, hindi siya ang Son. Ang Son, hindi siya ang Father. Pero iisa sila na Diyos. So ngayon, na sinabi ngayon ni Peter ito, dito sa Matthew chapter 16, verses 13 up to verse 18, pinapakita rito na yung confession ni Apostle Peter at paniniwala ng mga disciples at lahat ng na-convert doon ay based doon sa teaching o aral ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung sinabi ngayon ni Jesus kay Peter at sa kanyang mga disciple, and now Peter, upon this rock I will build my church. Itatayo ko nga ang iglesia. So sinasabi niya ngayon na yung church na binabanggit niya rito ay naitayo hindi dahil kay Peter, hindi dahil sa aral o turo ni Peter o ng mga alagad, kundi naitayo ang church ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa aral ni Kristo na naintindihan at naunawaan ng mga disciple. Kaya ang ibig sabihin, ang church ni Jesus Christ ay tinayo niya mismo sa pamamagitan niya at ng kanyang mga aral. So ang church ay itinayo sa pamamagitan ni Kristo at sa pamamagitan ng kanyang aral. Kaya ang sabi ni Apostle Peter ay ganito, ikaw ang Kristo, ang anak na buhay ng Diyos. Yun na yung sinabi ni Peter. And then, sinunod agad ni Jesus Christ sa verse 16, sa verse 17 at sinabi niya, verse 16, ang sabi niya, ngayon Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking iglesia. So, the Church of Jesus Christ was builded sa pamamagitan po ng kanyang salita, ng kanyang aral, sa pamamagitan ng kanyang teaching, sa pamamagitan ng kanya pong mismong sarili, sa pamamagitan mismo ni Jesus at sa pamamagitan ng kanyang teaching. Why? Because He redeemed His church sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang pagkalibing, sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay sa cross ng Kalbaryo. At no wonder, sinabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 3, verse 8, ang sabi niya, wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay, maliban na nailagay na. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Based on 1 Corinthians chapter 3, verse 12.
Kaya maliwanag na ang church ay naitayo hindi dahil sa sino man tao, naitayo ito because of Jesus Christ. And now listen, kapag sinabi nating church ng ating Panginoong Jesucristo, itong ating pinag-aaralang ito, maliwanag na ang church ng ating Panginoon ay hindi ho pwedeng imbentuhin na sino man tao. If the church has not founded or based from the Word of God, sa teaching ng ating Panginoong Jesucristo, it is wrong to build a church. Now, nung sinabi ni Peter na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, meron dapat dalawang kilalanin ang iglesia o ang church. Now, sa kanyang pagiging priest, nung time na nandito sa lupa, he is the mediator. Siya yung tagapamagitan natin sa Ama. Kaya nga ang priest, mediator siya sa lumang tipan. Ang priest, siya ang tagapamagitan sa Israel para sa Diyos. Siya ang namamagitan. Ibig sabihin, si Jesus Christ namatay siya sa cross para sa ating kaligtasan. When He was died at the cross of Calvary, nagpapakita yon ng kanyang pagiging priest sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay, ay meron tayong naranasang pagkakaroon ng reconciliation o paikipagkasundo sa Diyos Ama ng mga makasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Now, pinapakita rito na meron dapat kinikilala ang tao o ang church. He is man, God. God, man. Yan yung gusto ipakita ngayon dito. So, maliwanag, dito sa Article 30 ng ating pinag-aaralan, sabi natin dito, sumasampalataya kami na ang tunay na iglesia. So that is the true church. And of course, in chapter 29, what is the mark of a true church? Pinag-aralan natin. Ano ba ang mga tanda at marka ng isang tunay na iglesia? Of course, nakita natin, una, ang tanda niya ay tapat siya sa pagtuturo at pangangaral ng dalisay na salita ng Diyos, ng Scripture, at dalisay na ebanghelyo ng Panginoon. Ibig sabihin ng church, natatayo siya sa pamamagitan ng Word of God na ipinapangaral natin. Halimbawa, pag nagpunta ka sa isang misyon, sa church planting, pagpunta mo ron, walang mga mananampalataya. Tama po ba? Sinugo ka ng church, pinadala doon yung grupo ng mga misyonaryo o nag-church plant. Ang pinaka-purpose ay magtayo ng isang local church. So ano gagawin? Para may mga tao na tawaging local church. Ang gagawin ay mangangaral at magtuturo ng salita ng Diyos. Tama po ba? Kapag nangaral at nagturo ng salita ng Diyos, sa gusto natin, mayroong mga hinirang na tatawagin ng Diyos doon at sasampalataya kay Kristo na nag-iisang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kapag ang mga taong iyon ay nag-respond because of God's calling sa kanila sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, napapansin nyo, may naliligtas na isa, dalawa, tatlo, apat, at sa panahon na dumarating ang mga taon, nadadagdagan sila. Kapag nadagdagan sila, ano nangyayari? Binibuild na ang church. Saan nag-start ang church? From nothing. Pero mayroong naligtas at na-build na church because of the Word of God na pinapangaral at tinuturo. So one of the mark ng isang tunay na church ay wala siyang ibang gagawin kundi ipangaral at ituro ang salita ng Diyos. And then secondly, to administer the sacraments na tinatag ng ating Panginoong Jesucristo. And that sacraments ay dalawa po. This is the water baptism o bautismo sa tubig, and the second at ang isa ay Lord's Supper o yung banal na hapunan. So, dapat ito yung nakikitang pangalawang tanda ng church. Nagbabautismo sa tubig at nagsasagawa ng banal na hapunan. Dahil ang lahat ng ito ay nagtuturo sa natapos na ginawa ni Kristo sa krus.
The water is a symbol of Christ's blood. The wine of Christ's blood. The bread is the symbol of Christ's body. Kaya nakasentro to. And lastly, yun yung Christian discipline o pagdidisiplina ng Kristiyano. Kapag may nagkamali, kapag may nagkasala, nililid sila sa tamang pagdidisiplina upang sila'y maingatan ng Diyos. Saan? Sa pagtalikod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan na mayroon tinatawag na Christian discipline based on the Word of God to protect the members upang maproteksyonan ang mananampalataya sa pagtalikod o pagkawala sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. So sabi dito sa Article 30, sumasampalataya kami na ang tunay na iglesyang ito, ang ipagkayari, ay dapat pamahalaan sa pamamagitan ng mga patakarang espiritual na itinuturo ng aming Panginoon sa kanyang salita. Now listen, sa introduction ko kanina, hindi po ang karunungan ng pastor o ng sino mang leaders o members sa loob ng church ang magro-rule. Hindi ho mag-iimbento ng patakaran sa loob ng church. It is very clear na sinasabi rito na dapat pamahalaan ang church o ang iglesia saan? Sa pamamagitan ng mga patakarang espiritual na itinuturo ng aming Panginoon sa kanyang salita. So maliwanag na ang church ay dapat pangasiwaan at may patakaran na ginagawa sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Nakuha niyo yung punto? So salita ni Kristo ang siyang ginagawang patakaran at pamamahala ni Kristo sa loob ng church. Why? Now, based on Matthew chapter 28, verses 18 to 19, maliwanag ang sabi ni Jesus Christ. When He was ascended into heaven, ang sabi niya ay ganito, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So when it comes to the absolute authority ni Jesus Christ, na kay Kristo, the authority is in Christ. Sabi niya, binigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan saan? Sa langit at sa lupa. So ang tanong natin ngayon dito, if the authority is in Christ, na meron siya, ang ibig sabihin nito, sa langit nagro-rule siya, naghahari siya, sovereignly, makapangyarihan. Now dito sa lupa, nagro-rule siya, generally speaking, sa lahat ng mundong ito by His divine providence. And of course, the context of Matthew chapter 28 ay tumutukoy po ito sa kanyang church. No, sinabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang ibig niya sabihin, kung mayroong magro-rule sa kanyang New Testament church, and even in our church, wala pong iba kundi siya. Siya dapat ang naghahari. Siya dapat ang nagro-rule. Dapat ang kanyang patakaran ang siyang nangingibabaw sa church. Hindi ang pastor, hindi ang elder, hindi ang deacons, hindi ang members. Si Kristo dapat ang nagro-rule sa kanyang church. Now, maliwanag na pinapakita sa ating pag-aaral ngayon, based on Matthew chapter 28, na all authority is given unto me, sabi ni Jesus Christ, in heaven and in earth. Kaya naman, maliwanag na kapag pinag-usapan natin yung authority ng ating Panginoong Jesucristo, He was delegated this authority to His church. Now, in the book of Matthew, tingnan po natin, chapter 18, ganito ang kanyang pagkasabi. So, sa chapter 16 muna po tayo, kasi pinexplain ko kanina yung word na church. Pagdating ng Matthew 16, verse 19, ganito ang pagkasabi ni Jesus Christ. Sabi niya, ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipaghintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Now, the word you o mo na binabanggit dito is not referring to Apostle Peter.
Hindi siya tumutukoy kay Pedro dito katulad na sinasabi ng Roman Catholic na ang authority ay na kay Peter. Si Peter, ang naging successor niya ay Pope. Hindi ho yun. Ang word na ginamit niya rito, it is referring to Christ Church, sa church ng ating Panginoon. Now, binigyan niya ng authority ang church. Sabi ron sa verse 19, ibibigay ko sa iyo o sa church ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipantulot mo sa lupa ay papahintulot sa langit. Now, listen. Itong mga don'ts na ito na hindi, at saka yung sinasabi na dapat, it is referring to the what? Government of the church. Panuntunan ng iglesia, di ba? So sinasabi niya ngayon, ang church ay dapat mayroong panuntunan. Meron kang dapat ipagbawal, meron kang dapat hindi ipahintulot. Meron kang dapat ipagbawal, meron kang dapat ipahintulot. Nakuha niya? So ano yung dapat ipahintulot? Ang dapat ipahintulot, ito. Ang dapat ibawal, ito. At saan magmumula itong ipapahintulot at hindi ipapahintulot? Now, hindi ho nag-imbento sa Apostle Peter at ang mga disciple. Ang nagde-decide na ano ang ipapahintulot at hindi ipapahintulot is Christ Himself mismo ang siyang nagsasabi nito. Kasi binigay niya, sinabi niya rito ibibigay ko sa iyo ang mga susi. What is the key? The key is the Word of God. Nakuha niya? Salita ng Diyos ang susi. Kaya pagdating ng chapter 18, tingnan niyo po ang sabi ng chapter 18. Sinabi na niya ngayon dito sa verse 18. Ng chapter 18, verse 18. Sinabi ko sa inyo, anumang ipagbawal niyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Sinabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Now, yung word na kasama nila, kapag nagtitipon, it is referring to His church. Bakit siya naroon? Naroon siya dahil ang nagro-rule sa church ng ating Panginoong Jesucristo, siya mismo sa pagiging Diyos niya at sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, yun yung gustong ipakita ngayon dito ni Jesus Christ. Kaya yung word na dapat pamahalaan ang church sa pamamagitan ng mga patakarang espiritual na itinuturo ng aming Panginoong Jesucristo sa kanyang salita. Well, ito ang gustong ibalik nila Martin Luther noong 1500 sa isang tumatalikod na simbahan noong panahong iyon, and that is referring to Roman Catholic, na ibalik sa sola scriptura, ibalik sa Biblia, ibalik sa salita ng Diyos ang patakaran, ang authority ng church, at hindi nakasalalay sa isang taong Pope o Papa ng Roman Catholic. That's why nagkaroon ng spiritual revolution noong panahong iyon. Sapagkat ang gusto nila, dapat kung meron tayong gagawin sa church, dapat ito yung Word of God ng ating Panginoong Jesucristo. Para na kikita natin na siya yung nagro-rule sa church natin, hindi ang tao o hindi ang sino mang makapangyarihang tao ang nagro-rule. Now, the Word of God, siya ang nag-iisang authority ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang simbahan. Madalas yung marinig sa akin, yung binanggit ng ating Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. Ang sabi niya, mula sa pagkabata, alam mo na ang kasulatan ay nagbibigay ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na iyong pinapanampalatayanan. Pagdating ng verse 16 ng chapter 3, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagbubulaan sa maling aral, sa pagtutwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So, ito yung authority ni Jesus sa loob ng kanyang church. Kaya nga, even in John chapter 10, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang parable na merong kulungan ang ating Panginoong Diyos. Yung kanyang mga tupa, dinadala niya sa kanyang kulungan. Nako niyo? At sa pamamagitan ng kanyang tinig, sumusunod sila. Sabi niya,
nakikinig sa akin ang aking mga tupa at sumusunod sila sa akin. So He is the great shepherd ng kanyang church. The authority of the church is Jesus Christ Himself. Si Kristo mismo. At kung si Kristo ang authority ng church, dapat ang kanyang Word of God, ang Scripture, ang siyang nagiging panuntunan sa loob ng simbahan. Ang pagbabawal at ang pagpapahintulot ay nakabase sa salita ng Panginoong Diyos. In a sense, the pastor, the elders, and the deacons have no power to their own nature. Sa kanilang katangian, wala kayong power. Walang power. Diyan ako na-attract sa turo ni John MacArthur na sinasabi niya sa kanyang mapakalaking kongregasyon, I have no authority sa inyong lahat. In my own wisdom, sa aking sariling karunungan, sa aking lakas, wala akong authority sa inyo. Ang authority, kung bakit ako pastor ninyo, because of the Word of God. Yun ang sinasabi niya. So dito makikita na the pastor, the leaders, the elders of the church is not lordship. Hindi sila yung Panginoon. At yan yung sinasabi ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 5. Hindi kayo Panginoon ang inyong nasasakupan. Di ba? Kundi kayo ay mga pastol na nasa ilalim ng dakilang pastol ng ating Panginoong Jesucristo. Paglingkuran ninyo ng may katapatan, maglingkod kayo ng hindi napipilitan lamang dahil ang gusto ng Diyos ay ang paglilingkod na tapat. So yun yung gusto ipakita. And of course, alam natin, ang Diyos, naglagay siya ngayon ng kakasangkapanin niya to administer the Word of God sa kanyang church. So may ginamit ngayon ng Panginoon, naglagay siya ngayon. At ito yung karugtong. Ang sabi rito ay ito, alalaong bagay, mayroong dapat na mga pastor na mga ngaral na salita ng Diyos at ng mga ngasiwa ng mga sakramento. Gayon din ang mga matatanda o elders, ang mga diakono o deaconess o deacon na kaisa ng mga pastor ay bubuo ng sanggunian o yung consistory o council ng church. Of course, alam natin, si Jesus Christ, sa kanyang person, wala siya sa kalagitnaan natin. Tama po ba? Ang Diyos po natin, sabi niya, I am with you always until the end of this world. Kasama niyo ako hanggang katapusan ng mundo. Sa kanyang pagka-Diyos, kasama natin siya. Amen po ba? Pero, sa kanyang literal na persona, na parang yung pagiging, yung man and God niya, wala siya dito yung pagiging man niya. Di ba? Wala siya rito. Nasa heaven siya eh. Pero sa kanyang pagiging Diyos, nandito siya. Ngayon ang tanong, meron siya ngayong kakasangkapanin. Yun nga, tumawag siya ng pastor, tumawag siya ng elder, tumawag siya ng deacons o deaconess. At sila ang mag-a-administer, mangunguna sa church, at ang kanilang kasangkapan ay ang salita ng Diyos. Yun po yun. Kaya nagkaroon na ngayon dito ng tinatawag na pinuno ng church o mga leaders ng iglesia. And it is composed of the pastor, the elders, and the deacons sa banal na kasulatan. And even in the book of Acts, chapter 6, nang nakita ni Apostle Peter na ang church ay nangangailangan na po ng grupo na siyang mangunguna sa pangangailangan ng simbahan, tumawag po siya ng 7 lalaki. Tama po ba? Na merong mga qualification at nilagay sila sa gawaing iyon. Pero yung mga apostol, sabi nila, ituon namin ang aming mga sarili, saan? Sa pangangaral, pagtuturo at pananalangin. Kayo, ito ang gagawin ninyo. Of course, alam natin, in 1 Timothy chapter 3, sabi ron, ang sino mang nagnanais na maging tagapangasiwa ay naghahangad ng mabubuting gawain. Sabi ng Titus chapter 1 verse 5, iniwan kita sa Kreta upang ayusin mo ang mga bagay na wala pa sa ayos at pumili ka ng matatanda sa bawat bayan. Nakita niyo yung punto rito? So ngayon, merong kinakasangkapan. Kaya si Jesus Christ nakakapag-rule siya literally sa church because of the 3 offices na meron dito. Now,
the pastor is representing in a sense sa pagiging propeta at hari ni Kristo. Wala pong propeta ngayon, pero yung office ni Jesus Christ bilang propeta na nagsasalita, tinawag niya ang pastor, kasama na rin po yung elder, na nagtuturo at nangangaral ng salita ng Diyos. Nagro-rule si Jesus Christ sa church because of the pastor and the elders na naroon sa loob ng simbahan. Na yung spiritual na pangangailangan ng simbahan ay naibibigay sa isang local church. Ang deacons and deaconess ay nariyan as representing what? Sa pagiging priest ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, meron tatlo. Pastor, elders, deacons. Para makita nyo, ang pastor ay nagre-represent siya sa pagiging propeta ni Kristo sa kanyang church. So, nagsasalita, nangangaral. At the same time, yung elder na nagtuturo, nagre-represent siya ng pagiging propeta ni Kristo. At the same time, nagre-represent po silang dalawa sa pagiging hari ni Kristo na nagro-rule sa church. At yung deacons and deaconess is representing the priestly ministry ni Jesus Christ sa loob ng simbahan. Yun po yun. Kaya, ang pinapakita rito, yung mga nando sa ganung gawain, hindi ho tayo ang nasusunod. Tama po ba? Ang nasusunod po ay salita ng Diyos. Kaya ituloy natin, ang sabi rito, matatapos na, upang sa pamamagitan ng mga ito, ng pastor, ng elders, ng deacons, sabi rito, ay maingatan ang tunay na pananampalataya at ang tunay na aral ay maipalaganap sa lahat ng dako at upang madisiplina, maituwid ang nagkakasala sa paraang espiritual. So sino ngayon ang binigyan ngayon ng authority ni Kristo sa church? Ang kabuuan ng church. Tama po ba? Subalit, merong kailangang i-raise na magiging leader na nagre-represent sila sa kabuuan ng church. At sila ang kasangkapan ng ating Panginoong Jesucristo upang ingatan, ang pananampalataya ng mga nasa loob na member ng iglesia. Ano pa? At upang, sinasabi rito, yung aral ng ating Panginoong Jesucristo o teaching ng ating Panginoong Jesucristo ay mapanatili at maturuan ang mananampalataya na maihanda sa maturity nila kay Kristo, madala sa development ng kanilang mga spiritual gifts na kaloob ng Banal na Espiritu upang ang katawan ni Kristo ay mapatibay sa pamamagitan ng kanyang salita na inaaral. Yun ang gusto ipakita rito. And of course, upang kung mayroong kailangang ituwid na kapatid, ay i-administer ito ng konseho o ng council ng isang local church. At maliwanag yan po sa Matthew 18. Yung process, puntahan mo pag meron. Pangalawa, magsama ka ng dalawa. Kung ayaw, sabihin sa church. At kung ayaw makinig sa church, ano sabi? Alisin sa church. Ituring siyang hentil. Ako niyo punto? At ang sabi dito, at upang ang mga dukha at namimighati ay matulungan at magkaroon ng partisipasyon ang loob ng iglesia. Sa paraang ito, ang lahat ng bagay sa iglesia ay magagampanan ng maayos at marangal kapag ang mga matatapat na tao ay pinili alinsunod sa alintuntuning ibinigay ni San Pablo sa kanyang liham kay Timoteo. For further study, basahin niyo po ang 1 Timothy chapter 3 sa mga pastor, sa mga elder nakalagay doon, sa mga deacons nakalagay po doon ang mga qualification, and even in Acts chapter 6. So, mga kapatid, kaya maliwanag sa akin even in our teaching dito, ang isang totoong Kristiyano, hindi niya ihiwalay ang kanyang sarili sa church ng ating Panginoon. Mapapahamak yun ang tao yun. At ang katotohanan, hindi ho niya naranasan ang tunay na kaligtasan. That's why Augustine principle, outside the church, there is no salvation. Kapag totoo kang ligtas, hindi mo pwedeng ialis ang sarili mo sa isang church. Dapat nakakonekta ka sa church kasi ang church ay katawan ni Kristo na siya ang ulo, siya ang namamahala. Kapag ikaw ay tapat na mananampalataya ng Panginoon,
nananatili ka sa church. At kung tinawag ka bilang pastor, bilang part ng leadership sa loob ng simbahan, at paglilingkod na meron ka sa Panginoon, lahat tayo naglilingkod sa Panginoon, may kanya-kanya lang tayo. Dapat nating maintindihan, ang lahat ng ito ay kalooban ng Panginoong Diyos upang ang kanyang church ay ma-preserve sa napaka-makasalanan at magulong kalagitnaan ng sanlibutan ito. Amen po ba? So this is our topic, pamahalaan at mga pinuno ng ating iglesia. Amen? So let us pray. Lord, maraming salamat sa sandaling ito na ang inyong mga salita ay naipaliwanag sa sistematiko at maayos na aral na kinasangkapan nyo itong Belgic Confession of Faith na naisulat ng 1561. At nawa, nagbigay ito sa amin ng panibagong refreshment o refreshing sa aming pananampalataya kung paano kayo nagro-rule, kung paano kayo naghahari sa inyong church na ito, kung paano nyo ito niligtas, kung bakit ito nagpasimula. Kanina pa, napag-aralan namin ang lahat ng ito. Panginoon, kung titingnan namin, napakahiwaga ng inyong pagmamahal sa inyong iglesia. Napakahiwaga ng inyong pagmamahal sa lahat ng kabilang dito. Hindi kami karapat-dapat mahalin, nararapat kaming maparusahan sa apoy ng impyerno dati, subalit pinaranas nyo sa amin ang mga pagkakataon na tinubos nyo kami at inakay nyo kami sa pananampalataya kay Kristo upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, makalaya sa kadiliman at kasalanan at naging bahagi ng katawan ng aming Panginoong Kristo na itinatawag na spiritual family at tinatawag na isang iglesia. Maraming salamat sa pakikipag-unite ng bawat isang kapatiran sa inyong church na ito. Salamat sa mga nagre-respond na mga anak ninyo na kinakasangkapan ninyo upang pangunahan ang gawain ito. Salamat sa pastor, sa mga council, sa mga iba pang naglilingkod na kasama namin, na nagsasakripisyo, sa mga kapatid naming nananalangin, sa mga kapatid naming sumusuporta, narito, na napakalaking encouragement sa inyong gawain ito, Panginoong Diyos. Lahat kami ay mahalaga sa inyo. Isang katawan kami, lahat kami ay nagpa-function for your glory and for the edification of your church. Help us, Lord, na lagi kaming tumugon sa inyong mga panawagan at sa mga pinagagawa ninyo according to the Word of God. This is our prayer in Christ's name. Amen. So, prepare na